So yun guys, magandang araw sa inyong lahat. Bali, nandito tayo sa company nila Kuya Jay. Ito yung yung Human Radio. So si Kuya Jay, basta napapanood nyo na to sa vlog ko. So interviewin lang natin siya, tatanong natin yung mga pwede nyong malaman tungkol sa buhay niya. Hindi, kasi maganda kay Kuya Jay. Buhay ko. Galing siyang Japan. So, ayun, tatanungin lang natin kung ano yung pinagdaanan niya para makapunta dito sa Korea. So yun, Kuya Jay, saan ka pala sa Pinas? Sa Mexico, Kapampangan. Ayan, si Kuya Jay Kapampangan. Kapampangan, siyempre. Basta Kapampangan. Manyaman. Naman. So, kailan ka dumating dito sa South Korea? April 29, April 2022. April 2022 ka nakarating dito. So, yung bali, ilang taon ka na pala? Ilang taon ka na pala dito sa Korea? Magdadalawang taon. Magdadalawang taon. Ang hirap nun, pagdating mo dito, mahal ng babayaran mo, tigi sa isang kwarto naman. Kaso, yung babayaran mo, isang araw, magkano sa atin yan. Dun sa may hotel. Nag-hotel pa kayo? Hotel, tigi sa isang hotel. Hindi pwede, kayo ata di ba? Oo. Isang kwarto, siyam yata kayo? Oo, dun sa training center. Sa training center. Bali Siyempre, pandemic yun. nung pandemic time, nagbabayad kayo? Kayo nagbabayad nung hotel Kami niya? nagbabayad. Kasi Isang araw, manon, grabe, ilang araw yun? 4 days. Grabe. 400 na kagad, di ba? Bali sa yung time nyo pala kasi after ng pandemic, nakaalis ka na, nakapunta ka na dito sa Korea. So nag-hotel kayo nun kasi isa-isa yun bawal magsama-sama kasi nga Bawal magsama. COVID. So yung hotel na yun sa training center, binabayaran nyo pala. Oo, binabayaran. Hindi tulad sa inyo. Grabe. Lang. So nung time kasi nila Kuya Jay, 2022 siya nakarating. Pandemic pa nun. Kumbaga ayun pa lang yung unang taon yata na pwede nang pumunta dito. Pero mga pang-apat kami. Panglimang alis na. Oo. May mga nakaalis na nauna sa inyo. Pero konti-unti lang. 62 lang kami yata. 62 lang kami. Grabe. Hirap pala nung time nila. Kasi nung time nila napupunta siya dito, pandemic nga. Diba? Kumbaga kayo magbabayad ng kwarto. Pero all goods lang kasi Korea naman yung pupuntahan no? Kahit mahal, isang sahod mo lang yun. Bayad. So yun, Kuya Jay, magkano pala yung ginastos mo sa pag-a-apply dito sa South Korea? Lahat nasa 90 siguro. 90,000? 90,000. Lahat na yun. Ano yun? Paano mo pala nalaman yung pagko-Korea? Yun sa kapatid ko meron ako. Dun sa may Seoul. May kapatid ka dito sa Seoul. Sa Seoul. So yun, may kapatid si Kuya Jay sa Seoul. Yun, masarap pag may kapatid ka sa Korea, no? Kasi syempre, mamomotivate ka ng kapatid mo. Kung maganda ba yung kinahinatnan ng buhay ng kapatid mo dito, syempre ikaw, parang, ang ganda ng buhay ng kapatid ko. Para ikaw din, magko-Korea din ako. So yun, sa hindi nakakalam, si Kuya Jay pala nag-abroad to. Galing siyang Japan. So yun, Kuya Jay, di ba galing ka ng Japan, bakit nag-Korea ka pa? Mas maganda sa Korea. Ba't sabi daw mas maganda sa Japan? Malaking expenses. Mga bahay, tubig, lahat babayaran mo. Tapos 2 taon lang yung doon. Pagka ng 2 taon, wala na. Hindi ka makabalik. Oh? Oo, wala na. 2 years lang yung trabaho? Basta 2 years lang kontrata. Ano yun? Anong year ka nag-Japan? 2019. 2019. Bago mag-pandemic din nun, di ba? Gano'ng kakatagal sa Japan? 7 months lang yun. 7 months. So, yun, galing si Kuya Jay ng Japan. Tapos, lumipat siya dito sa Korea kasi may kapatid siya dito. Pero, Inano niya ako. nag-self-study ka or Korean language center? Korean language ako. Pinag-aaral ako ng kapatid. Sana all. Sana all ganun, no? May kapatid na magpapaaral sa'yo. Ano yun? Anong pangalan? Anong school pala? Shoutout mo yung school na Sa Jongpil yun. Dati maraming branch yung Jongpil. Marami yun. Sa may Angeles, tsaka San Fernando. Pero yung sa Angeles, nagsara na yata. Hindi ko, pero yung pinapasukan mo. Yun. sa San Fernando na lang. San Fernando lang yung open. So yun, doon nag-aaral si Kuya Jay sa Jongpil. Jongpil. So, ayun. Bali, nag-learning center si Kuya Jay. So yun, Kuya Jay, bali na nag-aaral ka ng Korean language. Tapos, nag-exam ka na agad. Nakapasa ka na agad nun? Hindi. Naka 4 times na ako. 4 times? 4 times. Grabe. Hindi, yung una mo nag-aaral ka talaga ng Korean language. Unang-una. Hindi pa. Self-study nung una. Self-study. Pang-dalawang beses. Dalawang self-study. Paano yung self-study mo na una? Bakit ka bumagsak? Kinulang. Kinulang sa points. Sa points, siyempre. Ayun talaga yung problema sa pangalawa. Sa pangalawa,
Self-study Ganun pa lang, din. Tapos, kinulang ulit Kinulang sa din. points. Sa pang-alo, pumasa naman, kaso, yun, nagka-skill test. First point ng skill test. Anong time nyo? Hindi, ay, nung unang, teka lang. KLT 14 yata yun. Nung unang exam mo pala, KLT ano yun? KLT 12, KLT 12. Wala pang skill test nun. wala pa. Tapos KLT 13, Wala pang skill test. ang Bumagsak pinakauna pala KLT 14. ako. KLT 14. Pasado ka pero may skill test. May skill test. Ayun lang. Bumagsak ako. Bumagsak ka sa skill Yung test. score ko, 112. Yung passing nun, 115. Oh, Diba? Kunti lang. grabe, konti lang pala, no? Konti lang. Ayun talaga. Alam ko, bumagsak ako doon sa may doon sa may kinulang ako yung sa pagsagot. Hindi ko linalagyan ng mga imnida. Kasi nga, nag-self-study ka lang. Di ba? Hindi, Ay, hindi na nag-learning center ka na. Oh, kaso, siyempre, maano Kabado ko na. eh. Kabado eh. Tinuro yung suwagi. Sabi, pag wala palang imnida, sabi ko. Okay. Kanyari kasi may papaturo sa'yo ng mga papaturo. equipment. Ano yan? Parang sinabi mo lang talaga yung vocabs niyan. Suwagi. Ganun. Ako kasi may nagtatanong sa akin, ano daw ba yung skill test? Ako kasi hindi ko na-experience talaga yung skill test kasi nung time namin, wala kaming skill test noon, kumbaga height and weight lang. So si Kuya Jay, nadat na niya pa yung skill test noon nung third time niya nag-text. First is skill point, test. first First time na mag-skill test. KLT 14? KLT 14. O KLT 14. Grabe, dun siya bumagsak. Kasi hirap talaga na yung skill test. Pang-apat na beses mo, ano nangyari? Ayun, galing akong Japan nun. Pag galing akong Japan, tapos may exam ng January, yun. Sumubok ako ulit. Hindi na ako nag-aral nun. Nag-review na lang ako sa bahay-bahay na lang. Oo. Yun, hindi ko na-expect. Pasado. Pasado naman. Bali pala, parang sinukuan mo din yung Korea kasi nakapag third take ka tapos nag-Japan ka, bigla ka nag-Japan. Tapos pagbalik ko, Tapos bumalik ka para lang mag-exam. sinubukan ko lang. Tapos hindi ka na nag-learning center kasi nag-learning center ka ng pangatlong beses. Tapos inabot ng pandemic yun. Siguro, ng pandemic? Advantage din kasi wala nang skill test eh. Yun, oo. Bali nung pang fourth time mo, walang skill test. Walang skill test. Pumasa ako. Kaso, inabot ako ng pandemic. 2 taon bago ako nakabalik. Nakaalis. Nakalis dito. Bali, bago mag-pandemic, pasado ka na. Tapos, Kasi nga pandemic, syempre wala namang nakakarating dito, wala namang pinapapunta. So, 2 taon ba? Sayang din ng panahon, pero worth it naman. Diba? Ayun na, yung Malaysia. Nandito na. So, yun, pang-apat na take ni Kuya Jay, nandito na siya sa nandito na siya sa company nila. So, yun guys, napakagrabe na to nung pinagdaanan ni Kuya Jay, 4 na take sa sa exam. Wala susuko. So, ilang taon ka pala nung una kang nag-try mag-exam? Ilang taon ako? Binata pa ako. Alam mo, binata ako. 20 years old, ganun. 20? 20 years old. Kasi ang alam ko talaga halos lahat ng taga Pampanga, puro talaga nakapag-Korea, no? Halos laman lahat. So dito nga pala sa mga hindi nakakaalam, yung Korea nasakop na ng Kapampangan. Lahat ng lugar dito sa Meron Kapampangan yan. Oo, puro Kapampangan. Sikat yung Kapampangan sa Korea. Oo, puro Kapampangan talaga dito kasi nga nung parang si Gloria yata yung project ni Pangulong Gloria. Wala pang exam yata. Oo. Parang lang. Parang halimbawa, isang truck papadala ni Gloria doon. Yun. Lahat yun makakapasok sa... Di ba Kapampangan si Gloria? Kaya mas priority yung Kapampangan. Kaya yun talaga Hindi naman siguro, pero... Hindi, parang gano'n na rin. Kasi kaya napakarami talagang Kapampangan dito. Napakarami, sobra. Lalo na sa Lubao, Pampanga. Puro dito, puro Kapampangan. Ilang taon ka na nakarating dito sa Korea? 30 years old. 30 years old na. So yun, may pamilya ka na nun, no? May pamilya ka na sa Pinas. Ano pala yung trabaho mo dati sa Pinas? Sa fast food, Jollibee. 10 years ako. 12 years ako. Grabe. Ano yun, saan yun? Sa Pampanga din? Sa Pampanga, yung sa may NLEX. NLEX Pampanga. So grabe, 10 years yung experience mo doon. Tapos nag-try ka mag-Korea. Tapos pagdating mo dito sa Korea, welding yung trabaho mo. Hindi ko naman alam yun. So ito, yung nakikita nyo itong background namin, ayun yung mga trabaho nila Kuya Jay. So ayun yung naging trabaho niya. So di ba ang experience niya sa Jollibee, crew siya sa Jollibee. So pagdating dito, welding. So ano yun, kamusta yung adjustment sa trabaho? Nung pagdating mo Mahirap ka. Pero mo, 3 months nun, gusto ko na rin magpa-release eh. Kaso, sinabi ko sa sarili, kakayanin ko naman. Kakayanin ko to. Kasi ang hirap. Para naman sa wala naman na mahirap na.
Parang dumating din talaga sa point na parang susuko ka sa trabaho. Pero kailangan mo rin maganda. Yun lang eh. Pagka nandito ka na kasi, basta kayo pag mag-abroad kayo, lalo sa ibang bansa, may mga time talaga na dadating yung time na parang susuko kayo sa trabaho kasi nga, biglang maninibago kayo sa trabaho, pang hirap. Pero pag nandito na kayo, nakita nyo naman si Kuya Jay sa mga vlog ko, yan, wala na, basic na yung mga trabaho. Kaya nga natutuwa ako kasi nakikita ko to nag-welding. Tapos ang trabaho niya sa Pinas, sa Jollibee, di ba? Ang laking adjustment dun. Kasi di ba sa ibang bansa, kailangan mo muna ng experience sa pag-welding bago ka makarating. Dito sa Korea, hindi mo kailangan ng Lalo na experience. yung pag-uusap sa mga Koreano, ang hirap. Pag hindi mo maintindihan, nene lang ang sasagot mo. Minsan, mulayo, gano'n lang. Wala yun. Ayun lang talaga no? So yun, isa pa yun sa pahirap yung... Oo, ang hirap pag hindi mo maintindihan. Ang dali-dali lang ng sinasabi niya. Tapos, sasabihin lang pala, ito, buhatin mo to, ilagay mo lang doon, ganun lang pala yung sinasabi. Pero, Di natin siyempre, hindi mo maintindihan. maintindihan. Ang hirap mag-ano. Oo. Kasi nga, 'di ba? Kaya lang naman tayo nag-exam sa Pilipinas para mapasa natin exam. Hindi naman natin kailangan aralin lahat ng Korean language, yung lahat ng klase ng sinasabi. Basta mapasa mo yung exam. Pag napasa mo, nandito ka na. Ganun din ako yan. O, 'di ba? Oo, Tapos pag napasa ko, wala na. Oo, hindi ka pero na nag-aral. rin pala. Hindi na nag-aral. Oo, kasi nga nandito ka na makakarating ka na dito. Pero yung hirap, Pero hindi pala. pag nakarating ka dito, grabe. Iba pa rin, magbahon ka ng maraming, kahit mga mga basic lang, maintindihan naman mga Koreano yun, hindi naman magano. Pero may mga ibang Koreano naman, gusto nila, hindi naman mag-i-English yung mga yun eh. Kaya nga, hindi sila mag-a-adjust eh. mag-adjust. Kaya. So, yun. Kaya Jay, ano yung pinaka-worst na experience mo dito na na-experience sa Korea? Ha? Sa pagtatrabaho? Wala naman. Wala naman. Hindi ka naman namura, nasigawan, di ba? Hindi, wala naman naninigaw dyan. Gusto ko lang sumuko nun kasi, siyempre, Homesick. homesick, yun na rin. Tapos tatlong buwan ka na. Medyo hindi pa alam masyado yung trabaho, gano'n. Tapos nasa isip ko nun, 10 taon ako dito, wala pa akong alam na trabaho, gano'n. Yun yung ginano ko. Kaya parang susuko ka. Pero katagalan naman, di ba? Ay, Wala na, basic na. medyo okay naman. Basic na yung trabaho. So, yan. Ayun nga yung mga gawa nila, Kuya Jay. Nakakasunod naman. Kahit pa paano, di ba? Gusto ko nga mag-aaral eh. Mag-aral ng dito sa Korea, no? Kasi libre Mag-aaral tayo. naman. Hindi, inaaya ko mag-aral pero lagi silang may pasok hanggang linggo. Pag may time. Pag may time. So, yun, ito yung napuntahan na company ni Kuya Jay, Human Radio. Ang company may pasok ng Sabado, Linggo. Lagi kong sinasabi. So, dito ako pumupunta nun pagka ginugulo ko sila sa trabaho. Yan, ito yung mga kasama nating Pilipino dito na sila yung una kong nakasama yung nakilala ko dito. Kasi magkakapit bahay lang naman kami. Malapit lang. Malapit lang, ngayon lang kami. So, yun, Kuya Jay, ano yung pwede mo mabigay na advice sa mga aspirant, sa mga gusto mag-Korea? Ayun, mag-aaral lang mabuti, siyempre. Iwasan mo na yung pagbabarkada. Yung barkada nandyan lang yan. Hindi ka naman iiwan yan. Hindi naman iwan yan, no? Di ba? Tsaka, yun nga. Sipagan nyo lang. Huwag susuko. Hanggat hindi niya kukuha, laban lang. Para sa'yo, ano talaga maganda? Korea o Japan? Para sa akin, dito sa Korea. Siyempre, pagdating dito, tatrabaho ka na lang, wala ka na mag-isipin. May bahay ka, may pagkain, tubig, wala kang isipin. Yun lang, libre lahat yun eh. Hindi ka tulad Bali sa Japan pala, kayo sa nagbabayad. Japan, magbabayad ka lahat. Sa'yo lahat yun eh. Tapos ang mahal-mahal ng... Kaya pala lagi nila sinasabi, yung expenses, yung cost of living ang mahal. Pero yung sweldo, malaking sweldo sa Japan. Malaking yung sweldo sa Japan, kaso yung cost of living, mahal. Tapos yung mga bilihin, ang mamahal pa doon. Hindi ka tulad dito, siyempre. Magtatrabaho ka lang. Oo, Tatrabaho ka di na mo lang. Wala ka nang iisipin. Kaya nga. Diba? Lahat, libre. Bisyo mo na lang yung... diba? Marambala ka na sa gastos mo. Kasi nga dito sa Korea, bihira lang yung company na hindi sagot yung bahay. Bihira lang bila lang dito yung hindi sagot yung pagkain. Kasi halos lahat sagot dito. Tsaka pagkatapos ng kontrata mo, may M ka naman na umuwi. Milyon talaga. Pagkatapos ng contract mo na 5 years, milyon na Peso mauwi. yun, peso hindi won. Milyon peso. So yun ang maganda dito sa Korea. Kung baga nagtrabaho ka, kahit hindi ka mag-ipon, may na-expect ka na mauwi sa Pilipinas. Dahil Pension ka. ayun yung kinakaltas sa amin kada buwan.
Ayun yung parang ano na namin, ayun yung pinakaipon namin dito. Kakaltasan ka, tapos dodoblein ng amo mo. Ayun yung maganda sa amin yung ano namin, cookmin. Kung magkano yung kinakaltas sa'yo, ayun din yung binibigay ng amo mo. Mas Tas, maganda kung mas malaging kinakaltas. Si Par Gerald, malaging kinakaltas. malaki sa kanya no? 140. Oo nga eh. O dodoblein ng amo. 280 kada buwan. Nasa 15 mil. Ay, nasa, ganun. Nasa Sana 12,000. Sarap. Pagkatapos ng 5, tapos lagi pa na sahod niya. Shoutout. Shoutout kay Kuya, ano, yung na-interview natin, yung bagong dating si Kuya, si Kuya Gerald, yung kinakaltas sa kanya ng amo niya, 140,000 won. Tapos, kung ano yung kinakaltas sa'yo, hindi binibigay ng amo mo. Bali, 280,000 won yung naiipon niya kada buwan. Tapos, after ng contract niya, ayun yung mauwi niya sa Pilipinas. So, isipin niyo kung magkano kalaki yun. Di ba? Tapos binigyan pa ng, alam mo, binigyan pa ng amo niya, 200 pagkain. Oh, 200,000, di ba? grabe, no? So yun, grabe. Yung bagong dating si Kuya Gerald, swerte yun sa company. Pero dito lang yun, magkasama to. Yung, Oo, magkasama. yung Magkandikit. magkadikit lang, pero magkaibang company. Kunyari ito, si Human Radio, kala Kuya Gerald, Yusong. Yan, magkakasama silang Pilipino dito. Kaso, yung, siya yung first na, first Wegogin dito. Doon sa company nila si Kuya Gerald, siya yung unang-unang ibang lahi, kumbaga Pilipino. Kaya kailangan galingan niya doon. Kasi pag hindi niya ginalingan, hindi nakukuha ng Pilipino yung madadala. Oo. So, ang maganda naman dito sa company nila Kuya Jay, dahil magagaling sila Kuya Jay, kumbaga maaasahan sila sa trabaho. Hindi, oh. 'Di ba? Maaasahan sila sa trabaho. Yun, 'di ba yung dumaan kanina si Kuya Kapampangan din, 'di ba? Kapampahan. So, nagpa-release 'yon, mamaya interviewin din natin 'yon. Nagpa-release 'yon, kinuha ni Kuya Jay. So, syempre, malakas sila, nakita naman na okay yung trabaho nila. Okay sila na mag-invite dito na, tanggapin niyo yung kaibigan ko kasi Pilipino, ganun. Pero pagka yung Pilipino ay tamad, wala na, madadala yung mga Korean. Siyempre, madadalaan na. Hindi nakukuha mo. Ikaw ba naniniwala ka sa ganun na, kunyari, tamad yung Pilipino na na-hire dun sa company, madadama yung ibang Pilipino, naniniwala ka dun? Naniniwala ako doon. Siyempre, doon sila magbabase kung ano. So, kukuha pa ba? Oh, hindi na. Kasi dito, di ba nangyari sa inyo yung mga Bangladesh, tamad sa trabaho? Tamad na, wala pang, yung sinasabi rin, mote, gano'n. Moto, hindi alam yung trabaho. Hindi alam. Kaya hindi naman hindi alam yung trabaho. Tapos di ba naubos sila dito? Naubos, pati yung sa kabila. Bangladesh dati dyan. Ngayon, Naubos. dalawa na lang. Siyempre, E7 yun, tsaka F6. Kaya yun, di ba, nadala nga yung mga company na kumuha ng ganong lahi. Tapos mga pinalit mga Pilipino. Kaya yun, naniniwala ako sa ganun na pag ginalingan natin sa trabaho dito, mas maraming kukunin na Pilipino na magtrabaho dito. Pero pagka wala, kung puro tayo reklamo sa trabaho, Puro reklamo, wala na tamad, alam. Ganun, tamad. tapos alis tayo sa trabaho, dun, na talaga, may effect talaga siya. Kasi yung mga Korean, dun lang tumitingin eh. Kumbaga, madidisappoint. Madidisappoint eh. Disappoint sila. Diba? Pero dito naman sa company nila, Kuya Jay, yan, dumadami na yung Pilipino. Dun, sa company na Jusong, yun nga si Kuya Gerald, walang hinahire dun na Wegogin or foreigner. So ngayon, syempre, kasi kayo nagtatrabaho kayo dun, di ba? Oo. Parang kayo din, nagsasideline. Hindi, nagsasideline sila doon. Nagsasideline sila sa ibang company. May company sila dito. Hinahire pa sila doon sa kabila. Parang kunyari, linggo, wala silang trabaho. Sila yung gumagawa doon. Kami, pinapadala doon. Parang inaano sila. Ini-import. Pero yung sahod, binibigay naman. Yung sahod, binibigay sa company namin. Yung company namin, sila magsisend sa account namin. Ayos. Bawal kasi yun, di ba? Oo. Yung ibang company magsisend sa Oo, bawal. Pwede yun. Matitrace ng ano. Diba? So yun, ganun. Ayun yung mga pwede nyo mapuntahan dito sa Korea. So, kasi nga, iba-iba kami. Diba, sila Kuya Jay, OT. Sa amin yung company namin, walang OT. Tapos si Kuya Gerald, ganun. Yun yung klase ng libre bahay niya. Tapos iba yung kalta sa kanya. Iba-iba kasi tayo na mapupuntahan dito. So yun sa akin lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Yung mga, kunyari, mga kasama ko dito, interviewin natin. Para ma-idea kayo sa buhay dito sa Korea, yung mga pinagdaanan namin, kagaya ni Kuya Jay, 'di ba? Grabe, ano na 'yan? Para sa akin, pag napanood nyo to, grabing motivation na yun kasi 4 na beses nag-exam kasi meron sa atin na hindi lang nakapasa ng registration. Oo, Parang susuko na. Grabe, isusumpa na yung hindi na ako magkukorea. 'Di ba? Si Kuya Pero Jay. feeling ko, para sa akin talaga to. Kasi, alam ko yung venue ko nun sa Baguio pa eh. Pero, decidido naman ako na pupunta sa Baguio. Baguio nga ba? Saan ka ba? Baguio nga ba? Tapos Doon ka nag-exam? Hindi, nagka-pandemic. Yung, kumbaga, parang
sumeselan na yung ano, Exam, oo. yung panahon nun. Oo. Parang bago pa lang yung pandemic. Pero may test date na kayo nun, Meron na. Yun, dinala na lang sa, Manila. hindi, sa Pampanga lang. Oh, saan pa Pampanga Nagmotor exam? lang ako. Hindi, paano Sa yun? May Lubao. Dinala lang doon. Ganun pala. Napalapit lang, di ba? Yun pala yung nangyari sa inyo. Hindi, parang binigay na sa'yo. Kasi bago yung test venue, tapos nilapit kasi nga nagkaka-pandemic. Tapos, Ayos, parang binibigay na sa'yo yung Binibigay pagkukureya. na, oh. Tapos sabi ko, 1 to 40 na lang. 1 to 40 na lang yung ano eh. Yung passing? Hindi yung test, Mm. yung exam, di ba? Oo. Dati 1 to 50. Mm. Tapos yung passing, same lang. Kaya nga. Ay, dati nga 1 to 50, hindi ako nakakapasa. Ngayon pa kaya 1 to 40. Sabi ko sa isip ko, sige, bahala na, lalaban ako. Sabi, Tapos yung pasado. pasado naman. Yun. O, di ba? Di ba? Worth it. Ganun talaga pag di mo sinukuan eh. Kasi may time talaga na parang, wala, hindi pa talaga ibibigay sa'yo kasi baka nga hindi ka pa ready. Baka mamaya kulang pa yung karanasan mo sa Pilipinas na pag dumating ka dito ay sumuko ka din. Kasi ang hirap naman na makarating ka agad dito, mabilis ka lang din uuwi kasi hindi mo kaya yung trabaho. Di ba? Mas maganda na yung ano, Basta, aral lang kayo ng aral. Huwag kayong maniniwala sa swerte. oo, Yung malas swerte, yun. ano na rin yan? Huwag kayo maniniwala sa swerte, malas yun. Naalala ko tuloy sa bonus na lang yun, yung swerte. Pero, siyempre, di ka naman makakano kung di ka mag-aral na mabuti. No. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Kasi nilalamig na kami dito. Lalabig. Malamig. Tinitiis lang namin yung lamig para maganda yung background namin. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye kay Jay. Bye-bye. Tara, Bye-bye. pasyal tayo sa Pasyal na tayo, inom na tayo. Ayan ba yung napulyang mo kanina? Hindi ko nalagyan ng hindi mo na ano yan eh. Hindi mo naman matatanggal. Buo na eh. So may ginawa kanina si Kuya Jay, nabuo niya na. Na-welding na. Welding niya na. Pag-check niya, walang tornilyo sa loob. Inulit. Hindi ka naman napagalitan. Hindi. Sabi ko, miyanim nida, sabi ko. Kwensya na, sabi nga. Alam nila, magkakamali ka pa din. Buti mababait yung mga, di ba? Magpasorry ka lang. Okay. Sa pagkakamali, sorry. Kasi normal lang ng papagalitan. Oo. Normal na magkakamali ka. Importante sa kanila yung magpasorry ka sa malaking ano na sa kanila yun. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin. At yan yung company nila. At dito naman si Kuya Gerald sa Duso. May nag-alba din yan. Di ba? May nag-albang iba dyan. Ibang lahi. Hindi. Korean din. Koreano. So, yun, bye-bye.